Kilat News Updates. Mga balita ngayon, petisyon ni Vice President Duterte sa kanyang impeachment case pinasasagot ng Korte Suprema sa Kongreso sa loob ng 10 araw. High-value target sa Lanao del Sur nakipagbarilan sa otoridad, arestado. Pump boat na lumubog sa Olango Island, 51 pasahero na iligtas. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 10 araw ang ibinigay ng Korte Suprema sa mababang kapulungan, Secretary General nitong si Reginald Velasco at ang Senado na magbigay ng sagot sa petisyon ng pangalawang Pangulong si Sara Duterte. Ito ay para pigilan ang kasalukuyang impeachment case laban sa kanya sa mataas na kapulungan ayon kay Supreme Court spokesperson Camille Ting. Hiniling ni Duterte sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang ika-4 na reklamong impeachment. Iginiit niyang nilabag nito ang saligang batas na nagbabawal sa higit isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Ayon kay Duterte, sinadya ng Kamara na palawigin ang paghahain ng reklamo upang maisulong ang ika-4 na kaso. Noong Pebrero 5, 215 na mga mambabatas ang bumoto na pabor sa impeachment. Inakusahan ni Duterte ng paglabag sa konstitusyon, panunuhol, katiwalian at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Naagapan ng posibleng karahasan at nailigtas sa mga bata sa barangay Lubo, Basara, Lumbo, Bayabaw, Lanao del Sur dahil sa mabilis na aksyon ng pulisya at pakialam ng mga Moro elders ayon kay Brigadier General Romeo Macapas ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR. Nangyari ang tensyon noong Lunes nang tangkain ng mga pulis na ihain ang warrant of arrest laban sa 2 suspect na kinilalang sina alias Halil at Yam na sangkot sa iligal na droga batay sa utos ng Regional Trial Court Branch 8 sa Marawi City. Nagtangka ang mga suspect na lumaban na nagdulot ng 1 oras na bakbakan. Pinangunahan ng Moro elders ang negosasyon upang sumuko ang mga suspect at maprotektahan ang mga batang nasa loob ng bahay. Nasamsam mula sa operasyon ang M203 rifle, improvised carbine rifle, Molotov explosive, 40mm rifle grenade at mga bala. Ligtas ang 51 pasahero at crew ng isang pump boat matapos lumubog sa karagatang malapit sa Olango Island, Lapu-Lapu City, Cebu kahapon ng umaga. Ayon kay Nigel Banasya, pinuno ng City Disaster Risk and Management Office, patungo sa barangay Kauoy ang MB Ningning nang hampasin ito ng malaking alon dahilan upang lumubog ito. Isang dahilan pa ay ang overloaded ng pump boat kaya agad tumugo ng mga mangingisda at otoridad para sa pagsagip. Tulong-tulong ang rescue teams mula sa Cebu City Maritime Police Station, Lapu-Lapu City Police Station 1, Lapu-Lapu City Rescue, Philippine Coast Guard Substation Lapu-Lapu at Bureau of Fire Protection Lapu-Lapu City Rescuer. Nagbabala ang pag-asa sa patuloy na malalakas na alon sa rehiyon ngayong araw ng February 26. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere. At commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sa sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.
Lord.